Happy morning sa ating mga kababayan. Meron po tayong napakagandang balita po sa inyo. Dahil ito po ay magbibigay ng inspirasyon sa atin. Kung napapansin niyo kung anong mga nasa likod namin. At pag-i-enjoy po kayo sa kanyang magandang karanasan sa paghahanap buhay kung paano siya nagsimula. Kasi hindi po talaga pala ito biro, pero ito naging matagumpay po siya. Kaya ito na, ipapakilala ko po sa inyo ang napakaganda at napakasipag. Parang Wonder Woman yata ito ng Luzon, Taytay, na kung saan ay kilala sa pangalang Ate Wheels or Wheels. Pero yan natin siyempre yung pamilya ko, mga kaibigan ko, kamusta po kayo dyan lahat, at saka yung mga customers natin na laging sumusuporta sa ating negosyo. Siyempre nag-start lang po ako sa sari-sari store. Ang umpisa ko nga rin, nag-aalok-alok lang po ako ng mga frozen food sa mga kapitbahay ko. Namimili ako ng mga frozen food, tapos ipapautang ko dun sa mga kapitbahay. Dahil ang puhunan natin ay kabaitan at magiging honest tayo sa customer natin. Nagtitinda ako ng uling. talaga, so lahat. Nagre-repack ako ng uling. Kasi sabi ko, bakit ito lang yung benta ko? Sa maghapon, kulang pa doon sa expenses. Minsan, para kasi sa akin, ako kasi yung taong parang kontento lang. Kasi kaya kong maglakad. Kaya ko rin sumakay sa angkas. Kaya ko rin sumakay sa bicycle. Sa loob ng isang araw. Yung magani, pamimili mo yung 1,000, kailangan mo siyang ibalik doon sa pintahan mo. Ibabalik mo siya. At pag naiipon ko naman yung sweldo ng asawa ko, yun naman yung pinanggagastos ko doon sa mga anak ko. Yun ang mga anak ko. Alright, so mga ilang pwesto na po tayo. Kasi yung nakita kita, unang-una doon sa napakanila. Ilang square feet na doon dito sa Luzon tayo. Iba pa yung parang 15 lang. 15. So, bali ilang shop na 15 at saka dito, dalawa. Alright, so ano na po yung mga investment? So, okay lang. Kahit hindi naman ipakita. Nakakaya naman. Pero narating ko na yung tahanan. Doon pa ba nagsimula? Yes. Yes, bahay. Oo. Sa tulong ni Pure Good na unang-unang investment ko yung napatapos kay mga anak ko. Nagkaroon sila ng item. Nagkaroon sila ng sarili nilang may mga kurso na sila. Tapos sunod ay binigyan tayo ni pagkakataon, binigyan tayo ni God ulit ng mga apartment. Meron kaming Ilan na po ang apartment niyo? Meron kaming ongoing na 32 rooms. Yun ang tricycle na para sa kay husband ko. Wala, ang dami. Yun ang Sana kanya. all. Kanya kaming dalawang kotse. Yung tatlo dapat kaso bilhin na yung isa dahil wala. Pero dati wala talaga kayo. Wala, as in wala. As in wala. Sabi ko sa'yo, kaya ko nga maglakad. Oo, yun siya. Na-expand natin yung mini Pure Gold natin. Medyo lumaki-laki siya ng konti. Yung dating maliit, lumaki. Tapos Ilang square meter lang kayo dati? 15. Ito ngayon ay 15. And also mo yata, pag-gigas, pinasok mo pa. Oo. Because my bills payment lahat. Lahat, Bills payment. Hindi, kasi nasunog nga kami. Oo, nasunog kami before. Yung sari-sari store ko, nasunog. Siyempre, nasunogan tapos hindi lang mo nagkasakit. Okay, nagkakasakit din. Happy morning! Muli ang lilikod Wheels Horizon Chaser para sa ating huwara ng bayan na kung saan napakaganda itong maibibigay natin na istorya ng isang dating negosyante na nagsimula sa sari-sari store lamang. Pero ngayon ay talaga namang malayo na po ang narating dahil lamang dito sa kanyang determinasyon na maging matatag, masipag at kung ano pa yung kanyang mga diskarte sa kanyang buhay ay talaga namang ginagawa niya. Pero alamin natin, paano nga ba nagsimula itong ating makakapanayam ngayon
na isang ginang at talagang nalugmok din po sa kahirapan. At nariyan nga na nasunugan pa sila noong araw. At paano ito na pagtagumpayan muli na tumayo at talagang lumaban pa sa buhay. Kaya titingnan natin, alamin natin at talagang magbibigay ito ng inspirasyon para sa mga gustong sundin yung kanyang yapak dahil malayo na rin po ang kanyang narating ngayon at alamin natin yung kanyang mga na-invest na doon lamang sa pagsisimula sa isang sari-sari store o hindi lang sari-sari store kundi yung kung naglalako-lako lamang yung kung ano lang po ang binibenta sa mga kapitbahay doon lang po yung kanyang pagsisimula. Kaya titingnan natin at narito po tayo sa kanyang bagong shop. Itong hindi na to sari-sari store. Ito ay tinatawag na mini pure gold na. At kaya tingnan natin at makakapanayam natin ang isang ginang na nasa 50 taong gulang na at halos 20 taon na po sa pagninegosyo. Kaya titingnan natin kung paano napagtagumpayan niya ito at paano siya nagsimula. Ito po ay si Ma'am Wills or si tinatawag na Wills Tubaldo. Kaya tingnan natin dito sa Barangay Buson tayo sa Rizal at tatlo na yung kanyang nagiging shop. At marami, siya na lang po ang maglalahad kung ano yung mga tagumpay na kanyang natikman na ngayon. Kaya titingnan natin. Alright, so alamin natin kay Ma'am Wills Tubaldo kung paano po siya nagsimula sa ganitong klaseng negosyo. At talaga namang magbibigay po yan ng inspirasyon. So mga gusto pong sundin yung kanyang yapa. Kaya ito po yung maganda dito sa ating programang Happy Morning. Talagang magiging happy ang ating buhay. Kaya tuloy-tuloy lamang po tayo sa pag-like, share, and subscribe sa ating programang Happy Morning ito at sa YouTube channel. Ang yun dito muli, Miss Horizon Chaser. Happy morning! Alright, happy morning sa ating mga kababayan. Napapanero nyo ko anong mga nasa likod namin. Actually, maganda po ang area na ito malaki. Kaya nandito na kami sa parang mini bodega. Siya, pag-i-enjoy po kayo sa kanyang magandang karanasan sa paghahanap buhay kung paano siya nagsimula. Kasi hindi po talaga pala ito biro, pero eto naging matagumpay po siya. Kaya eto na, ipapakilala ko po sa inyo ang napakaganda at napakasipag. Parang Wonder Woman yata ito ng Luzon, Taytay, na kung saan ay kilala sa pangalang Ate Wills or Wills. Pero hindi ka naman dapat si Ate, makakatawa naman bata. Okay, happy morning sa iyo, Ate Wills. Happy morning, Miss Horizon. Ayan. Thank you so much po sa pagpapauna ka at talagang sa wakas ay napagbigyan mo na ako. Nung kasi naririnig mo na kita at para bang nakita ko yung mga awards mo, lalo na sa Facebook. Eh sabi ko, parang magandang istorya dito kay Ate Wills. Kaya salamat at napakaganda mo ako. Salamat din at na-interview niyo po ako. Ayan, so sa Huwaran ng Bayan tayo ngayon, Ate Wills, dahil po hinahanap namin mga katulad ko at syempre, marami mga housewife ngayon na wala pong mga trabaho, diba? So yun po kasi ang kanilang iniisip na akala nila hanggang din na lang pag-alaga ng mga anak. Pero kayo naman naging 4 at 5 anak. Kaya gusto namin alamin kung paano po kayo naging matagumpay dito sa ganitong klaseng negosyo na tinatawag na mini pure gold. So, paano maging isang mini pure gold o magkaroon na isang mini pure gold at paano ka nagsimula. Pero bago yan, baka may gusto kong batiin. Yan natin siyempre yung pamilya ko, mga kaibigan ko, kamusta po kayo dyan lahat, at saka yung mga customers natin na laging sumusuporta sa ating negosyo, sa ating maliit na negosyo. Maliit, pero hindi na po maliit. Pero maganda po kasi yung kanyang istorya na po, kung paano po siya talagang napalago itong ganitong klaseng negosyo na nagsimula siya sa maliit. Pero Ate Wills, paano nga ba nagsimula itong ganitong klaseng negosyo? Paano yung ginawa niyo? Ano po ba yung dati yung ginagawa bago kayo nag-mini pure gold?
Siyempre, nag-start lang po ako sa sari-sari store. Ang umpisa ko nga rin, nag-aalok-alok lang po ako ng mga frozen food sa mga kapitbahay ko. Mamimili ako ng mga frozen food, tapos ipapautang ko dun sa mga kapitbahay. Tapos, naghanap din ako ng mapwestuhan kasi medyo looban yung bahay namin. Kaya naghanap ako ng mapwestuhan sa labas. Maliit lang siya na sari-sari store. So, syempre sa awa ng Diyos, dahil ang puhunan natin ay kabaitan at magiging honest tayo sa customer natin. At araw-araw po akong, hindi naman araw-araw, basta pag namimili ako, pure gold ako namimili. So, siguro nakikita ni Pure Gold yung aking sales. Kay Pure Gold kasi is, yung meron, ang sales namin ay, kumbaga nag-iipon, nakikwenta ng kanilang system. So, nakikita ni Pure Gold na mataas din yung sales ko sa kanila. Pero sa totoo lang, hindi ko nga rin iniintindi yung mga sales ko eh. Ang importante, sabi ko, makapagbenta ako, makapamili ako, makapagbenta ako. And then, mabibigyan ko yung mga anak ko ng mga pamasahe kasi na nag-aaral pa sila dati. So, hanggang sa na-invite ako ni Pure Gold na i-upgrade yung aking sari-sari store, gagawin daw nilang mini-mart. So, siyempre sabi ko, parang umayaw pa ako dati dahil iniisip ko kasi na baka hindi ko kayang i-handle yung mini Pure Gold. So, yung si Pure Gold nag-alok sa amin ng libre. Binigyan kami na ginawa yung pwesto ko, lahat-lahat in-upgrade, kumbaga lahat ng materyales simula sa pag-tiles, pagpapintura, paglagay ng module. So, sa madaling salita, parang isang set up isang store na in-upgrade sa yung maliit na tindahan, in-upgrade nila sa libre o libre? No, it's libre talaga. Libre ni Pure Gold. So, yung nakilala na natin si Pure Gold, ayun na yung mga benepisyo na binibigay niya, kumbaga rewards ni Pure Gold doon sa aming mga mamimili niya. So, ako naman ay siyempre grateful na isa ako sa napili ni Pure Gold at aking iniingatan at pinapalago. So, ikat muna kita dyan, Ma'am Bielsa, no? So, nakikita natin kung paano ka lumaki pala dahil napakasipag mo. At ang gusto mo lang talaga ay magkaroon ka lang ng pagkikita, makabenta para lang may pamasahe sa iyong mga anak. Di ba po? Dahil lang doon, hindi ka, parang ang nangyari, nag-stick ka lang sa isang store. So, syempre, bumibilis yung mga paninda mo, kaya ka napansin. Parang gano'n. So, ang ganda pala dyan, yung kapag naghahanap buhay tayo, hindi yung kalat-kalat, tama ba? Kung saan-saan ka bumili. Para naiipon at nakikita ka sa isang company ng Pure Gold. O, ang Pure Gold lamang ang may ganyan. So, ayan ay programa kasi ni Pure Gold yan. Siyempre, may mga produkto din sa Pure Gold na binibenta ko. May produkto ako na binibenta na wala din naman kay Pure Gold. So, pwede naman mamili sa palengke. Siyempre, uling. Nagtitinda ako ng uling. Talaga, so lahat. Nagre-repack ako ng uling. Nagre-repack ako ng uling. Yung mga takal-takal na mantika. Yun. Nagtitinda ako nun. Uling na lang yata yung sibuyas. Hindi, meron din. Meron din. May mga tinda ko sibuyas. Ay, anong tawag din isa? Hindi, doon sa tapos kabilang branch. Sa kabilang branch kasi, ano yun eh,
kailangan ng tao doon na may sibuyas na doon, bawang, Kasi tumulo kamates. daw yun. Yes, hindi naman. Kasi, siyempre, nagkaroon din yung dati nagmahal ang sibuyas, mahal yung mga gulay. Pero siyempre, alam mo, the best way kasi talaga na mapansin ka ni customer at balik-balikan ni customer. Yung tamang presyo lang, yung hindi ka nagtutulog. Yun, yung parang saktuhan lang na parang nagustuhan ng customer yung presyo na ibibigay mo sa kanila. Kasi pagka sobrang taas, hindi ka na nila babalikan. Hindi na sila bibili. Kasi hindi ka rin naman lalakas sa panila mo, Ate Jules, siguro kung hindi ka babalikan ka ng mga customer mo. And kapag hindi ka naman binalikan, hindi ka rin makakabili ng mas marami pa sa Pure Gold. Tama. So, anong sekreto mo doon? Kasi parang ito na-i-imagine ko lang na hindi biro yan. Yung mga sinasabi mo, mga tinitinda mo, parang bumubulong ka ng maraming oras doon, mukhang maaga ka magising. Diba? So, saan ka kumukuha ng lakas? At paano mo yung nagawa? Kasi, ang ganda mo pa yun. Ang pinis po yun. Siyempre, unang-una sa pamilya ka. Unang-una, siyempre, sa Panginoon ka, hihingi ng lakas. Although sa negosyo talaga, hindi lahat ay panalo, may tumal days kasi. Yung tumal days na yan, yun ay kailangan handa ka rin dyan. Hindi puro kasi tubo ang iniisip natin dyan. Kung hindi, meron din tayong mga araw na matumal. Kaya, syempre, kailangan natin dyan sipag at syaga talaga. Kung hindi ka talaga matsyaga, hihinto ka eh. Kasi sabi ko, bakit ito lang yung benta ko? Sa maghapon, kulang pa doon sa expenses. Minsan, ang kinikita namin ay kulang pa sa expenses namin sa pagkain, sa binabayad mo sa tao mo. Pero hindi ka na dyan, nag-iisip na, itong gusto kong marating, ito yung gusto kong goal sa buhay, magkaroon ng maraming ari-arian, sasakyan, gano'n ba? Hindi eh. Para kasi sa akin, ako kasi yung taong parang contento lang. Kasi kaya kong maglakad. Kaya ko rin sumakay sa angkas, kaya ko rin sumakay sa tricycle. So, kaso lang kung binigyan ka lang naman talaga ni Lord na ito ni pagkakataon na ibigyan ka niya magkakakotse, di siyempre tinanggap mo na lang din. At saka kailangan mo. Dahil siyempre yung katulad dito yung mga stocks na pala. Marami po ito ha. Isa kay Pure Gold din naman kasi is free delivery. So, ang ginagawa, dati kasi talagang pumupunta ako doon kay Pure Gold at mamimili ako kung ano yung may mga promos nila. So, kami kasi mayroon kasi dyan, mga membro kami yung mga aling puring. Membro, may aling puring. Kaya, yung kami ay may mga category dyan, may gold member, may green elite member, at saka green member. So, ako na yung isa sa nagiging gold member ni Pure Gold. Ito yung mga branches ko, ako na yung nagastos. Hindi ko na hiningi kay Pure Gold, nagastusan pa. Pero yung branch ko sa Tikling ay si Pure Gold talaga gumastos. Okay, so sa pagpatuloy natin, Ate Wills, yung maganda kasi yung karanasan mo, yung kasipagan, yung simula ng tagumpay mo. At talagang na-inspired ka din para sa mga anak mo. Tama. And kumusta po si husband? Si husband ko dati ay nagtatrabaho siya sa company din. Isa siyang security personnel. Nung nagkaroon ako ng Minimite na... Kasama lang naman siya doon sa security personnel, ano? Ilan ba ang college mo tayo? 3, sabay-sabay. Medyo mabigat na. Kailangan mo talaga magsipag. So, siya ay pinapigil ko na rin sa trabaho para katuwang ko rin sa negosyo. Kasi bakit ko pinapigil? Dahil mas malaki ang kinikita. Hindi naman, mahirap lang din. Hindi naman sa malaki ang kinikita, talagang sobrang malaki. Sa totoo lang, ang grocery na negosyo ay piso-piso lang talaga ang
tubuan dyan, piso-piso, pero kailangan mong huwag mong gastusin yung piso na tinubo mo. Kailangan maigugulong mo. Kasi pagka hindi mo maigugulong yun, wala na, stagnant na ay, wala ka nang ipamimili. So, medyo kuripot ka. Joke. And Medyo kailangan ka lang. hindi. Kailangan kasi talaga pag may sari-sari store na, medyo matipid. Hindi Kasi piso-piso nga naman. doon hindi mo kasi doon dapat kukuhanin yung lahat ng kung gusto mong umangat ang iyong sari-sari store at pagpatuloy ang negosyo mo, huwag mong iasa doon lahat yung pangangailangan. Kasi paano yun, ma'am? Syempre, bibili ka rin naman sa labas. Ay, sabon, lahat, ang mga personal hygiene sa bahay, mga panggamit sa panglinis. Bibili ka pa ba sa iba? hindi naman, ang ibig ko sabihin, Kung may kaluhuan. huwag kang luho. Yung iba kasi, siyempre, ang Kumbaga, grocery kasi, Parang nagsisimula ka pa lang, naluluho ka na. Oo. Ganun ba yung ibig ko sabihin? kaya yung iba ay nasisimula pa lang, bagsak na ka. So, kailangan pag bumenta ka, example, bumenta ka ng 1,000 sa loob ng isang araw. Magani, pamimili mo yung 1,000, kailangan mo siyang ibalik doon sa tawag nito, sa tindahan mo, ibabalik mo siya. Kasi pag andyan lang yung panindang mo, siyempre tutubo din yun eh. Kaya, pag nagagastusin mo yun, so wala ka nang ibabalik dun sa paninda mo, malalaman mo na lang unti-unti na mawawala yung iyong negosyo. Kaya pala ganyan nangyayari sa ibang mga sari-sari store, Yes, no? Dapat pakita mo, unang-una pa lang, puno. Maya-maya, ilang buwan lang, wala. Sarado na. So, gano'n pala. Ginagastos. Kung ano yung benta. Kasi ang benta mo, example, nakapagbenta ka ng 1,000 sa loob ng isang araw. Puhunan, andun pa yung puhunan. Magkasino lang yung tinubo mo doon sa 1,000. So, kailangan may pamimili ulit para gumulong ulit yung puhunan. Parang nakikita ko, mahusay po kayo mag-estimate kung kailan kayo pwede mag-gastos. Yes. At saka, nung time na, pag ako naman ay, nung time kasi na may trabaho pa yung asawa ko. So, hindi dahil meron kaming sari-sari store na, andyan na yung lahat. Andyan na yung may libre ka na ng asin. Sa ripak-ripak mo ng asin, makakalibre ka na. Sa ripak-ripak mo ng mantika, makakalibre ka na. Mga itlog at saka mga dilata, hindi mo na bibilin sa labas. So, yung sweldo ng asawa ko, kumbaga, naiipon ko. Pag naiipon ko naman yung sweldo ng asawa ko, yun naman yung pinanggagastos ko doon sa mga anak ko, gusto ng mga anak ko, pang needs namin sa ibang pangangailangan. At saka kung minsan yung mga gastusin sa labas. So, ayun. Kailangan lang talaga medyo mahigpit nga sa pagdating sa gastusin. Okay. So, nakita natin na mas inuna mo yung pangunahin natin sa pang-araw-araw na ating pamilya. Ito ano yung needs. Kasi needs naman talaga. So, store, nandito na lahat. Mga pang-everyday na ginagamit natin. So, nakalibre ka na. Diba? So, ngayon, Ma'am Wells, ito na. At nasimulan mo na at pinagkatiwalaan ka ng Pure Gold. Kanina nabanggit yun na nga po na medyo namumuna na siya sa inyo at lumakas kasi yung pagbili mo lagi doon, or ano bang tawag mo yun? May tamang term. Pamimili talaga. Grocery. So, dumadami. Gano'ng kadami yun? So, depende. Bago ka na-promote or napagkatiwalaan ng Pure Gold na binigyan ka ng shop na sila nang gumastos sa mismo ng shop mo doon sa Tikling para area. Mga gaano kadami na yung sales na yun?
may bilang kasi yun eh. May mga criteria din silang sinusunod. So, kailangan nakakapag-million ka na rin ang pamimili sa kanila. Tapos, at saka nakikita rin, syempre, yung sinasabi natin na may loyalty tayo din sa kanila. Yung sa akin kasi, pagka wala lang sa kanila, doon ako bumibili sa iba. Pero pagka meron sa kanila, kasi Secure Gold is one-stop shop. So, ibig sabihin, naandun na sa kanila lahat. Tapos, pagkatapos mong hili, i-deliver. Unlike doon sa mamimili ka sa palengke, example, magagastos ka pa ng pamasahe sa tricycle. Sa kanila may delivery na sila, kaya yun. So, yun siguro ay isa ako yung talagang ginawa yung program na yan para umunlad yung mga namimili na mga gusto mag-negosyo. Kasi kung hindi ginawa yung program na yun, mabigat. Kasi hindi mo kakayanin kung ikaw lahat. Tama, no? Kasi piso-piso nga lang yung kita. So, paano mo na, yun, ma'am? Di ba, ayan na, nag-set up na sila doon sa Italy. Kumusta? Pagpagawa nila sa akin ng mini-mart, sila na rin may mga sila eh. May mga nagpupuntrapan sila, may mga construction materials. As in piso, wala kang binayaran. Yes, as in piso, wala kang binayaran kay Pure Gold. So, pagkatapos pero ang ginawa mo lang, lalagyan lang ng laman. Yes. Nung natapos nila gawa, may mga module na nakasit up na lahat. Ako na yung namili kay Pure Gold, ang nilagyan na. Tinulungan din naman nila ako kung paano isi-set up. Ibubukod yung bukod eh. Mga non-foods, food. So, may orientation pa na kasama. Kailangan hindi magkasama yung foods na non-food. Kasi dapat may sarili-sarili silang shelves. So, ganon. Hindi lang tulong ang binigay sa'yo. Kaalaman pa sa tama. Mag-display, po. Kasi yung mga produkto talaga na hindi pwede mag-ticket. Like sabon, tapos food pang mga sabon. Yes. Pero dati hindi natin alam. Pero basta salpak lang tayo. Pag sa store kasi, kung saan yung bakante doon sa talaba. So ayan, ay binigay pa rin ng Florida. Alright, so mga ilang pesto na po tayo. Kasi yung nakita kita, una-una doon sa napakaliit. Ilang square meter po yun dito sa Quezon type. Iba pa yung parang 15 lang. 15. So bali ilang shop na, 15 at saka dito dalawa. Tatlo. Sa loob ng ilang taon po yun. Ang 15 branch ko kasi is 8 years na. 8 years na siya. So, itong branch ko na dito sa Muson pang 4 years na eh. 4 years na ako. Tapos yung sa C6 doon na branch ay... Ang isa C6 pa na. Sino nagbabantay doon? Yung anak ko. May nagbabantay doon na anak ko sa C6. Bali, 3 years pa lang yung 2 years pa lang yata yung 2 years pa lang yung picking branch ko. May C6 branch ako. Tapos nag-Muson branch ako. Bilis pala, nung pagunlad mo. Pero in C6 branch at saka Muson branch, ako na yung gumastos ng pwesto ako na Ito na yung libre make your good yung picking branch. Pero hindi pa rin napupul yung suporta nila pagdating sa kung magtatayo ka. Tinutulungan ka pa rin nila sa sit-up. Tutulong pa rin sila. So, paano mo yung ginawa, ma'am? Nag-apply ka? Ay, nabanggit mo nga na ikaw na mismo ang nakita ng Pure Gold? Or tinawagan ka ba? Or what? Paano ginawa? Kami mismo, kami naman pero wala kang malay nun. Oh, hindi yes, mo pa alam yung mga ganyan program. Bili ka lang ng bili. Yes. Nung time na yun, tinawag ako ng manager. Sabi niya nga, may tayo. Isa ka sa qualified na magbibigyan ni Pure Gold ng mini-mart. Sabi ko, parang hindi ko yata kaya yun. Sabi ko ng ganyan, hindi ko yata kaya.
nag-orient kami, may orientation kami somewhere in Antipolo. So, mas marami kami. Na-accept namin yung... Pero sa loob-looban ko na parang ayaw ko pa kasi parang hindi ko carry. Hindi ko kayang i-handle. So, maganda din talaga ang programa ni Pure Gold sa mga tao. Sa mga customer nila. Sa mga customer, talagang mag-gusto na tuloy-tuloy, po. Alright, so ma'am, ano na po yung mga na-invest na? So, okay lang. Kahit hindi naman ipakita. Nakakaya naman na. Pero narating ko na yung tahanan. Doon ka ba nagsimula? Yes. Sa Sikling? Yes, yung bahay? oo. Sa tulong ni Pure Good na unang-unang investment ko yung napatapos kay mga anak ko nagkaroon sila ng title. Nagkaroon sila ng sarili nilang may mga kurso na sila. Tapos sunod ay binigyan tayo ng pagkakataon, binigyan tayo ni God ulit ng mga apartments. Meron kaming... Ilan na po ang apartment niyo, ma'am? Meron kaming ongoing na 32 rooms. Wow! 32 rooms. 32 rooms. At saka binigyan din kami ni Pure Gold ng 5 tricycle na para sa kay husband ko. Ala, ang dami! Yun ang kanyang negosyo. Okay. Yan ang kanyang pagkakakitaan. Then, meron na rin, nakabili na rin kami mga dalawang kotse. Yung tatlo dapat kasi bilhin na yung isa dahil wala namang pero dati wala talaga kayong wala, as in wala. Kaya, sabi ko sa iyo, kaya ko nga maglakad eh. Oo, yung simpleng buhay lang talaga, yung bilang ordinary. So, ayan, nagkaroon na kayo ng dalawang kotse, isang tricycle, 30 plus na mga rooms o apartments, parang gano'n na po. Or ano pa yung hindi natin nabanggit na achievement? Na-expand natin yung mini Pure Gold natin. Medyo lumaki-laki siya ng konti. Yung dating maliit, lumaki. Tapos... Ilang square meter lang ba yung dati? 15. Ito ngayon ay 15. Yan, ultimo yata pag-Gcash, pinasok mo pa. Oo. Because may bills payment, lahat, no? bills payment, tapos... Malaki bang kita dyan? Kunti-kunti lang. Pero pag nagsama-sama naman, ay makakaipon ka rin. Sa tingin mo na mga magkano na isinip mo sa isang araw? I-segue lang natin yun. Kasi hindi ka ba nahihilo? Sabi nga nila, ako kasi Wonder Woman ka. multitasking. Yung nagtitinda ka, tapos nag-load ka, may nagpapa-Gcash, may magpa-smart padala, gano'n. So, bali ilan ang cellphone niyo? 3, 4? 10 yan. Ay, 10 pa ba yan? 10. Hindi ka nahihilo. Kaya kung minsan pagka may mga message yan, hindi ko na naibabasa ng tama kasi tawag dito dahil nalilito ako. Pero alam ko kung ano yung gagamitin kong cellphone kung para saan. Kasi sa Gcash naman ay napupuno siya. Hanggang 500,000 lang yung limit ng Gcash every month. Kailangan mo maraming account kasi hindi lang naman 500,000 napibenta natin na Gcash na ilalabas natin na Gcash. Kaya, ayan. So, grabe naman. Ang dami mong pinangahawakan ng mga ibang klase negosyo kahit lumiliit lang. Ang tiyaga nyo sa kahit piso-piso. And ngayon, ma'am, talagang matindi din yung hirap na dinanas nyo. Kasi kung hindi man. Sobrang tindi kasi nasunog nga kami. Dumating din yun. Oo, nasunog kami before. Yung sari-sari store ko, nasunog. Siyempre, nasunugan tapos mga hindi lang mo nagkasakit, tutulungan mo. Ako rin, nagkakasakit din. Pero kasi nawalan ka rin ng pera sa bulsa, ma'am? Sobra. Marami din na ka-loan din eh. Kasi na hindi mo mabayaran, nasubukan mo rin yun. Yes, na hindi mo mabayaran.
namin bayaran dahil tindi ng pangangailangan at saka sa sobrang dami ng mga problemang dumarating. Kasi yun talaga ikakambal natin araw-araw. Hindi talaga perfect ang hindi talaga perfect yung pagnenegosyo. Kasi kung perfect yan, di marami nang umasinso. So, kailangan talaga sa pag-handle ng isang tao kasi pag-handle na kung paano niya kaalaman ng talino, kailangan diskarte. Sipagan mo lang talaga sipag, tiyaga, so yung panahon na yun, ma'am, nadapa, tumayo, parang ganun ba ang nangyayari sa inyo? Yes, sobrang dapa. As in, naranasan na rin namin na naubos na rin yung laman ng tindahan namin. Kasi as in, nasunog na eh. Siyempre, back to zero ka. Bakit ba nasunog pa lang? Yung buong compound nasunog. Nadamay ka. Oo, nadamay ka. Masaklap na yan. Sobrang. Tanggap mo pa kung nakagawa ng sunog, di ba po? Yung nadamay ka, masaklap din. Yung hindi mo inaasahan. Hindi mo inaasahan kasi 2 o'clock ng madaling araw yun eh. So, hindi mo inaasahan yung nangyayari yung mga ganyan. Ang mahalaga yung ligtas lang po kayo. So, alam mo, sinasabi, pag mabuti kang tao, tapat ka sa Panginoon, kung ano yung nawala sa'yo ay binalik pa na ng Diyos na sobra-sobra. Higit pa na ibabalik sa'yo. Kaya ayan, naniniwala ako ng gano'n. Kaya yun hindi lang natin alisin ang trust ng ating mga customers sa ating negosyo kasi para bumalik-balik sila sa atin. So yun pala yung naging sekreto mo din. Nagkaroon ka talaga ng inspirasyon kaya sabihin mo sa hirap, parang ayaw mo na mag-mangyari or gusto mo lang umundan ng konti. Ganun lang naman, pero hindi mo akalain, mas lumaki na po ngayon. So, meron po pa bang gustong maabot sa pagkain? Ako simple lang, wala na akong gustong yung mga na-achieve ko na yan ay hindi ko naman talaga actually hiniling sa Diyos. Nabigyan mo ako ng ganyan, bigyan mo ako ng ganito, bigyan mo ako ng malaking tindahan, or bigyan mo ako ng apartment na marami, ganyan. Kasi trabaho ka na din. So, kasi by chance na siguro dahil nakikita ng Panginoon na masipag tayo, binigyan tayo ng reward na alam ko, reward na sa sunod na mga araw ay hindi na kaya ng tuhod natin mag-tinda. Sa bagay po ay naman meron na tayong pagkakitaan. Yan, sa bagay po mga ulit, diba, kung araw na to, kung mo lang naman naiisip ko ano yung kailangan mo, and kung ano yung budget meron ka. And then, mamaya, may opportunity pala, ay yun pala ang bagay sa'yo, ginagawa mo na. So, yun ang nangyayari sa buhay mo noon dahil talaga pag mo na-achieve din lahat. So, parang pag may open na opportunity na alam mo makagaan naman sa'yo at hindi naman nakakapagpabigat, ay ginagawa mo. Yes. So, ito yung open-minded and try. Parang ganyan. Parang ako kasi yung tao, nilagay ko na sa tama. Nilagay ko na sa, sabi ko, pag kami nag-alok sa atin ng, bilhin mo na itong lupa ko. Bilhin mo na itong bahay ko. So yun na, pagka kaya naman ang budget, binibili ko na. Pero yun, hindi ka naman impulsive. Nag-ano ka mo na. Siyempre, yung bagay, yung mga pagkakataon na yan kasi ay biglaan na dumadating. So, kailangan din ay kung meron pa naman din na konting naipon. Kasi siyempre pag nasa bangko lang din naman ang pera, hindi naman lalago ng hindi naman lalago eh. O kailangan mo talagang ilagay sa isa pang investment. Kasi once na yung example, once na nagka-problema yung negosyo mo, may ibang source of income ka na mapagkuhanan. Kasi, for example, sa 2 days natin, sunod-sunod na 2 days, kagaya ng pandemic, sobrang depression, di ba? Pala nun ma'am, salaysay konti lang, nakaranasan ng pandemic. Yung karanasan ko ng pandemic na yun, nung
karanasan ko ng pandemic na yun is isa pa lang nun ang store ko. Isa pa lang yung minimart ko nun. Kaso lang dahil na sinarado nagsara din ako. Pero bakit sabi ko kailangan kong magsarado siyempre yung mga bayarin mo hindi naman nakikil. So after 1 week binuksan nag-pandemic pero parang ayaw ng mga anak kong pumasok. Parang ayaw ng mga anak kong pumasok sa bahay kasi parang nag-ano sila. Ayaw nila na may iba-ibang taong pumapasok sa amin kasi yung bahay ko lang is bahay ko. Minimart ko. Parang tatakot sila. Pagka may goal ka kasi, lahat na risk. Anuin mo So, basta ikaw nagpatuloy. Oo, papatuloy ka. So, nagkapagpatayo ako ng isang store nung pandemic, yung C6 brand. Ayun, dahil sa pandemic tuloy. Kung nanghinaan ka ng loob na, walang tingin na. Sobra din ang unang-una. Hindi ko lang pinapalata sa pamilya ko na sobrang na-depress ako. Kasi syempre, pag nagsara ka, zero na Pag sunod mong araw, wala ka ng benta, zero. Diba? Syempre, andun na yung mga bayarin na alam mo naman tayo ay nagsimula tayo sa zero puhunan. Zero at zero puhunan. Alam mo ba yung wala kang pinuhunan? Tapos may mga taong tumulong sa'yo na itong mga produkto na ito, ibebenta mo. Siyempre, natural, ibabalik mo po sa kanila, tubo lang yun sa iyo. So, kung natitingga dyan, wala kang babayad, wala kang income Tapos yung apartment pa namin, yung sinabi pa ni President Duterte na huwag muna kayong magbayad ng upa. Oo nga. Kahit sila ay may pangbayad, hindi sila nagbayad. Parang inano nila. Kasi nga naman sa hirap nung time na yun. Yung iba naman, nakikita mo naman na wala. Kaya pagpasensya mo, hindi ba? Dahil sinabi nga ni Presidente na yung magbayad. Yung mga pagbayad din ng utang. So, yung time ng na yun, sobrang depressed ko talaga. May mga lending kasi kami. May mga lending kami na kumbaga yung lending ko na yun ay yung bangko kasi example BPO pagka maayos ka sa kanila magbayad ay nag-o-offer sila ng mas malaki. So sabi ko yung offer na yun ni BDO sa akin ililending ko kasi magkano lang naman ang tubo ko ay BDO kasi may mga promo si BDO na 0.40 0.40%, 0.50%, 0.60%. So, pinagrab ko na yun kasi nagtubo mo dun sa 100,000 sa loob ng isang taon, parang mga 5,000 lang. Sa loob ng isang taon. So, kung ililending yun, so, nasa cycle, abutan niya yun ni pandemic. Sobra. Hindi halos lahat sa 100% ang nagbayad lang sa akin, 10%, 90% ang hindi. So, grabe yung depression namin. Meron silang dahilan. May dahilan sila para hindi ka naman pwede yung galit. Kasi hindi mo sila pwedeng hindi mo rin sila pwedeng kursuhin. Pero may mga tao din na talagang gusto nilang magbayad. Inaabutan nila ako sa daanan. Ma'am, ito po yung yung inutang namin sa iyo ay hindi ko na lang din tubuan pero ito yung so masaya masaya yung feelings ko noon hindi na dun sa pera yung may tao pa pala sabi kong honest na parang bibiglain ka lang. Meron din na afternoon ay umuulan, naglalakad ako ng ulan. Kung hindi halata na parang akala mo lang talaga ay nakikita kasi ng tao na matibay ka, pero durog ka na pala kasi nga yung negosyo mo ay unti-unti nang bumabagsak kasi kung araw-araw ka nga naman walang income dahil dun sa pandemic. Akala nila nababasa ka lang ng ulan na naglalakad ka, nabasa, pero ando na yung luha mo, sumasabay na Yan nga lang din dahil sa prayer siguro.
Pag naintindihan, manalangin sa Panginoon. Pero di ba may pandemic, lahat ng Babalik mga kailangan ng tao pagkain. Yes. Nagtagun ka din. Ang ginawa ko noon, parang, hindi ako nag-boom. Kasi Kumbaga, ang lahat pagkain na lang eh. Nung akin, nung una hindi ako nag-boom kasi, di ba hindi sila pinagtrabaho? Opo. Yung mga tao, hindi pinalalabas. Oo. Hindi rin sila nagtatrabaho. Ang nangyayari nun ay, kumbaga, nag-volunteer ako sa aming kapitan na which is mayor na ngayon. Ay, Mayor Alan. Nagiging kapitan siya, sabi ko, wala akong magawa eh. Madi-depress ako nung time na yun. Sabi ko, walang bumibili. Walang bumibili sa tindahan kahit Kasi magbebenta ka. nakalagyan nga naman, diba? Ay, Hindi, wala silang pambili. At saka hindi na sila bibili sa'yo dahil may, hindi no. May suporta sila na bigas na galing sa government. Sinusuporta, may bigas, may mga sa government at saka ng government na nagbibigay doon sa ano. So wala ka nang bibentahin. Wala nang bibili sa tindahan ko noon dahil akala ko naman, mas malaki ang kinikita mo nung pandemic dahil pagkain ka eh. no, wala talaga. Dahil pag unahin Mali. nun, mabuhay ka lang, may pagkain ka lang, okay na. Dahil pala doon sa mga ayuda. Ayuda. Sa mga ayuda na binigay ng ng gobyerno, kasi yung ginawa ko naman doon, nag-volunteer ako. Kinausap ko yung kapitan. Ang kapitan namin noon, nung pandemic ay si Mayor Alan. Sabi ko, Mayor, mga gusto mong gusto mong kumuha sa Pure Gold. Kasi noon, medyo Marunong ka talaga. Oo. Madiskarte ka talaga. Na-imagine ko na yung diskarte mo. Yes. Hirap kang makapasok kay Pure Gold kasi may social distancing nga. So, walang mayor or what dati kasi sumunod ka sa social distancing. So, dahil ako ay top 1 member at Pure Gold at saka lahat kami na gold member, may VIP, kumbaga VIP ako kay Pure Gold. So, itatawag ko yung mga orders ni kapitan, ni mayor na ito na, pipick upin na lang nila. Binabayaran naman nila. Ako lang yung kumbaga ako lang yung namamagitan kay Pure Gold na para mapabilis yung pag-distribute naman ni kapitan. So, yun, siguro, sabi ng Panginoon, bibigyan kita ng panibagong buhay, huwag ka nang umiyak. Kasi umiyak ako noon, hindi ko pinapakita sa tawa ko at sa mga anak ko. Sobra yung depression ko noon. Yun lang ang nagiging libangan ko nung pandemic. Tatawagan ako ni Mayor na, may silbi ka pa pala. oo. May alam na. Ate, meron bang wanan mo kami ng pancit canton, ng corned beef na ipamimigay, mga gatas. So yung mga konsehal no, nagiging kakilala kasi itinuro din ako ni Mayor na doon kayo pumunta kay Ate Mills kasi siya yung walang kabilan ng mga infant milk kasi maraming mga bata noon nagugutom kasi walang trabaho eh. Di ba hindi pinatrabaho? Yan lang kayo sa bahay nyo, huwag kayong lang lumabas kasi nga kasagsagan ng COVID. So ako yung tatawagan ko yung branch, Antipolo branch Pure Gold. Tapos Kainta, kung saan. Tapos papupuntahan ko lang din sa kanila, nakamotor sila. May mga, yung mga, natin, na matawag yun, yung pwede silang lumabas. May tawag doon eh. Ako nga, nakalabas doon eh. Frontliner. Frontliner. Ako din eh. Yung Kami mga media lang, kami. frontliner, police, doctor, mga ganun. At saka yung mga nagsusupply ng mga food. Yun lang pinapayagan. So ako, kahit hindi ako umalis, tinatawagan ko lang yung mga branches ng Pure Gold. Tapos, ayan, may infant milk ba kayo kailangan ng mga So,
Yan yung sila, si Artie Manning dito, si Consi dito sa lahat ng mga so dami, hindi ko na matandaan. Sobra iyak ko talaga. Na-busy ang isip mo sa iba. Yun, buti nag-busy yung isip ko doon sa pagtulong. Doon na rin na, unti-unti na rin na yung iba ay pinayagan ng magtrabaho. Yung tatay, pwede na magtrabaho yung mga tatay. So, iba nagsa-sideline na rin dahil gutom ng pamilya nila yun. Ayun na unti-unti na rin nabuhay yung sa yung minimal. Ang galing na nagdari. So, ayan. Nairaos mo na sa madaling salita ng pandemic, pagkalupok na yun, ay nakapangon na rin talaga. So, ngayon, ma'am, para sa mga gustong sumunod sa yakap mo, ano ang maipapayo mo? Bago tayo mag-practice. Dahil talagang hindi mo ganun talaga. Po. Kasi, Wonder Woman ang pwede mo. Kasi, sa mga gustong mag-umpisa ng negosyo, kahit anong klaseng negosyo, kailangan talaga, siyempre, wala namang negosyo na walang puhunan. Paninindaga na kasi magna-message ka na. So, sa gustong mag-umpisa ng negosyo, siyempre, wala namang negosyo na walang puhunan. Unang-una, ipanalangin nyo yung puhunan na lumako. I-keep nyo yun. Hindi na baling sabihan kayong kuripot. Pero kailangan talagang magpukuripot kayo kung mag-start kayo ng negosyo. Kasi kailangan nyo yun sa cycle. Kailangan gumulong yung maliit na yun hanggang sa lumaki. So, kung mag-negosyo kayo, huwag mong gastusin yung inyong benta. Pamimili nyo yun ulit. Hanggang sa mapalago nyo yun, may mga tao din minsan na pupunta sa'yo at tutulong. Sila na yung parang joke ng Panginoon na kung paano yung tao na yung tulungan mo yan para lumago yung negosyo. Huwag mapaghinaan ng loob pag may tumal days, may mga taong hindi susuporta sa iyo. Minsan kasi sa negosyo natin, hindi yan susuporta yung mga kapitbahay mo, yung kamag-anak mo, kaibigan mo. So, yun. Kung kayo wala ng pag-asa, yan talaga ay ganun talaga yung sistema natin. Kung hindi ka susuportahan, may mga tao din na handang sumuporta sa'yo. Yung mga hindi kilala, yun yung number one magsusuporta sa'yo. Huwag ka mag-expect na sa samalungan, hindi dito bumili si pinsan ko o friendship ko kasi So, ganun talaga, hindi talaga sila magsusuporta sa'yo. Ang gagawin mo lang is sipag at tiyaga. Tiyagain, ipagpatuloy lang na ipagpatuloy kasi kung wala kang determinasyon na mapalago ang negosyo mo, wala din. Nasa kamay mo at nasa kamay mo, sa kasipag mo ang pag-aasenso. Siyempre samahan nyo rin ng prayers kasi kung wala yung Panginoon natin ay hindi rin tayo aasenso. So yun ay yan lang yung mga dapat natin gagawin para unti-unti tayong umunlad. At saka yung pakikitungo natin kay customer, yung kailangan natin minsan may customer tayo mga matapang. So, hindi natin siya sasabayan. Siyempre, kailangan lang natin talaga magpapalang tayo. At ngiti-ngitian lang natin yung customer, i-entertain natin. Lagi din natin purihin si customer kasi babalik at babalik yan sa atin. Ayun lang po yung sekreto natin. Alright, so thank you so much po. Talaga isang huwaran po kayo ng bayan at nakita natin yung determinasyon din po na gumawa lang ng pagsisikap, yung sipag, tsaga, and maging tapat. Kasi pagtapat ka nga naman, ay ayan, ito na mismo ang lalapitan. Itong mga malalaki na rin.
kumbaga, siguro, nililingon lang din nila, no? Kung ano din sila dati. So, naghahanap siguro din sila ng katulad din nila noon na nagsisipag. Diba? So, tama ka, na huwag sila mawala ng pag-asa. So, ang kahirapan ay nasa akin na. Thank you so much po at congratulations. Talagang wala kang masabi. Nakita ko naman lahat yan doon ang ganyan sa film. At yung story mo, sinasabi mo talagang ako rin po at humahanap ko at hindi ko alam kung paano kahit sinabi mo na. Alright, thank you so much. Thank you sa pag-interview, ma'am. Thank you so much, guys. So, bilang magtatapos ng ating nakakapanayam si Mang Will Sobaldo, talagang ipinakita niya po talaga yung kanyang determinasyon na gagawin niya ang lahat para lamang po ay makabangon. Dahil siyempre, mula sa kahirapan, nagkaroon ulit ng problema, lalo na nung panahon ng pandemic, pero nakasurvive pa rin. Ginamitan niya ito ng talino, lakas at sipag. Napakatyaga. Kaya naman pala, ay wala talagang imposible kapag po ito ay gagawin talaga natin. Kaya po mga kababayan, na-inspired po ba kayo sa ating panauhin, sa ating huwara ng bayan, si Ma'am Will Sobaldo? Alright, so hanggang sa muli, ang iyong lingkod mula dito sa Barangay Muson, Taytay, Rizal, Miss Horizon Chaser. Happy morning!